Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 1 verses 17 hanggang 21. Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa Kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. The believer's authority. So sa ating pag-aaral patungkol po sa spiritual warfare, alam ko marami kayong nadidiskubre. Today, pag-usapan natin yung pong believer's authority. Ano ba yung binabanggit dito ni St. Paul na dapat maunawaan natin? Ano po yung di masukat na kapangyarihang kaloob sa atin ng Diyos? Tayo na nanalig sa Kanyang anak na si Jesus. So binabanggit po rito ni St. Paul yung realidad po ng spirit world, sa verse 21. So maaring may tanong sa ating isipan, saan nakuha ni Apostle Paul yung knowledge about rulers, authorities, powers, principalities na binabanggit dito, mga spiritual forces na naghahari sa mundong ito. Alam niyo po, si St. Paul po ay isang Hudyo. At sa mga Hudyo po, common knowledge po yung meron po mga angels and demons na nagdipa na sa mundong ito. Kaya mahalaga po pagka nag-aaral tayo ng Biblia, hindi lamang natin to ini-interpret according to history or according to literal interpretation, or sabihin po natin biblical interpretation na kung saan gumagamit tayo ng modern interpretation doon sa mga salita na ginagamit po sa Biblia. Mahalaga rin na maintindihan natin yung kultura at tradisyon ng mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo po, alam nila na may mga spiritual powers sa himpapawid, na nakakaapekto sa buhay ng tao. Na katulad po na binabanggit dun sa Daniel chapter 10, na mayroon po tinatawag na Prince of Persia, na kinalaban ng isang anghel, At common knowledge po sa mga Hudyo na mayroon pong mga spiritual powers na nakakaapekto sa buhay ng mga tao. Kaya pansinin nyo, maging sa ministry ng ating Panginoong Hesus, kino-confront ng Panginoong Hesus itong mga powers na ito. Kung nagbabasa po kayo ng Gospels, malinaw po na paulit-ulit nababasa ninyo na ang Panginoong Hesus nagpalayas po ng mga demonyo. Now, mapapansin nyo, binabanggit yung mga spiritual powers na yan sa Ephesians chapter 2 verse 2 at sa Ephesians chapter 6 verse 12. Ngayon, alamin natin kung ano po ang nangyari after resurrection. After na mabuhay ang ating Panginoong Hesus mula sa mga patay, lahat na po ng authority, ay napunta sa Kanya. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 28 verse 18. At pinalinaw pa yan ni St. Paul dun sa Philippians chapter 2 verses 9 to 10. Na lahat ng kapangyarihan sa mundong ito, lahat ng pangalan, lahat ng titulo, suko sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, bakit natin kailangang malaman ito? Kasi napakataas po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, lahat ng nilalang sa langit, sa lupa at maging sa ilalim ng lupa ay luluhod at magsasabi na si Hesus ay Panginoon. Ngayon,
Ano ang kalagayan ng mga mananampalataya o tayong mga believers o ng church sa panahon natin ngayon? Ito yung mahalagang katotohanan na sinasabi ni St. Paul sa Ephesians chapter 1 verses 19 to 21. Ito po yung believer's authority. Sa isip ng Diyos, at hindi lamang sa isip ng Diyos, alam din po ito ng lahat ng mga spiritual entities o sabihin na nating mga spiritual na nilalang, na ang kalagayan ngayon ng mga taong nanalig kay Kristo Jesus ay yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 6. Ang sabi diyan, God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ito na po yung kalagayan natin ngayon. Bagamat wala tayo doon sa pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, physically or literally. Pero ngayon, as believers, kasama na tayong pinaupo ng Diyos sa kalangitan together with Christ. Yun po ang kalagayan natin ngayong mga believers. Kaya kung hindi kayo aware dito, marami tayong mamimiss mga believers. Kaya nga ang sabi ni St. Paul dito, dapat maunawaan nyo itong mga katotohanan ito. Kaya naintindihan nyo na bakit itong mga nakaraan natin pag-aaral, kailangan may revelation tayo about spiritual warfare. Yun po yung binabanggit kong paulit-ulit. Kasi dito natin matatalo ang kaaway. Dun sa pagkaunawa natin nitong bagong kalagayan natin kay Kristo Jesus. Hindi nyo alam yan. Pero sa isip ng Diyos, alam niya ang bago nating kalagayan. Na tayo po ay pinaupong kasama ng Panginoong Hesus sa kalangitan. At alam nyo, maging ang mga demonyo, alam nila yan. Alam nila na nakasulat ang ating pangalan sa langit. Kaya sila man ay takot na takot. Sa bagong kalagayan na mayroon po tayong mga believers. Kaya maintindihan nyo na yung sinasabi sa John 1:12. Nasabi dyan, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right. Binigyan tayo ng karapatan, ng authority to become children of God. At maintindihan nyo rin yung sinasabi sa Mark chapter 16 verse 17 na sinasabi dyan, these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. So malinaw po sa Bible yan, ha? Huwag natin babawasan yung mga nakasulat sa Biblia. Tayo daw po nananalig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tataglayin po natin itong mga tanda. At isa po sa mga tandang yan ay tayo po makakapagpalayas ng mga demonyo. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.